Good morning mga ka-Warmbil Philippines, mga ka-agri, mga ka-tebolats. Andito na naman tayo sa ating production sa Barangay Puypuy, Bae, Laguna. Yan, at makikita ninyo ang aming production. Yan, nagdagdag pa kami ng additional na 2, 4, 6, 7 worm beds in preparation para sa aming 2 toneladang bulate. So, yeah, mga ka-Warmbil Philippines, kasama ko dito ang aming mga senior partner. Ang aming mga senior na nag-harvest yan. Andyan si Ate Meli, si Ate Ine, si Nanay Linda, at ang family Kagas. Ayan, nag-harvest din sila. So, nakatoka sa amin dahil yesterday hindi kami natapos, mga ka-Warmbil Philippines. So yung aming worm production sa Santo Tomas, Batangas ng mga kababaihan ay kinulang, kaya kami ay nag-harvest early in the morning today para punan yung aming kakulangan sa aming worms na tomorrow ay for pick up. So mga ka-Warmbil Philippines, ang gusto ko lang ibahagi sa inyo today ay ito. Yan. So kung makita ninyo itong ganitong pakain ay tuyo. Dahil nga although sabihin natin na malamig and at the same time maganda yung kanyang condition ng lugar, kaya lang yung hangin pinapatigas niya ang ating mga substrate, yang katulad nito. Dahil matigas ang ating substrate, dahil tag-init ngayon, ay kinakailangan na malimit itong bisitahin for the purpose, mga ka-Warmbil Philippines, na baka langgamin. Pangalawa ay dahil nga matigas, kailangan nating ipailalim ang ating mga pakain. So in case dito, dahil nasa ibabaw, so nag-herding tayo, mabagal tong kainin ng mga bulate. Pero kung sila ay nasa ilalim at na-maintain natin na basa ang ating substrate, ay magiging maganda yung pagkain ng bulate. So mas mataba sila sa karaniwang bulate na aming na-harvest. Although matataba pa rin naman yung aming mga harvest na bulate, dahil ganitong tag-araw, importante na pwede tayong mag-chop-chop ng saha ng saging at ilagay po natin sa ilalim para nananatiling malamig yung ating worm bed. So, 'di ba? Napaka wise na maglagay talaga ng chop-chop na banana trunk sa ilalim ng worm bed, lalo na ngayong tag-araw. Makita nyo, tuyong-tuyo, no, ang ating lupa. Kaya naman kinailangan natin na maglagay ng chop banana trunks dahil nga naglipa na din ang mga langgam, so aatakihin ang ating mga bulate, lalo na pag bumaba ang ating moisture content. So araw-araw po, mga ka-Warmbil Philippines, kung tatanungin nyo ako, araw-araw po na kailangan nating diligin ang ating mga bulatihan, lalo na ngayong tag-araw, kasi nga may hangin. Yung hangin na yan ay nagiging dahilan para mabilis matuyo ang ating mga worm bed. So konti lang kami nag-harvest ngayon kasi hindi naman namin kailangan ng maraming bulate. Kaya yan, so hoping na yung 100 kilo ay matapos ng mga ito bago magtanghaling tapat. So yan yung kanilang kaya sila ay tamo, ang bilis nila mag-harvest, so kadadating lang namin. So sila ay talagang pandalas ang pag-harvest. So kung tatanungin nyo po ako, mga Warmbil Philippines, sa per minuto ay per oras, no, kada oras dapat 2 hanggang 3 kilo ang inyong ma-harvest sa isang worm bed. So pag hindi, ibig sabihin ang inyong worm bed ay naglalaman lang ng konting bulate, o kaya ang inyong worm bed ay masyado nang mataas or masyado maraming vermicast at kailangan nyo nang tanggalin, o kaya ay matigas na ang inyong vermicast dahil hindi nga kayo nag-aerate.
So importante ang aeration para buhaghag ang inyong bulatihan, para makahinga ang bulate at makalaki ang maliliit na mga worms. Dahil kung hindi, hindi dadami ang ating mga bulate. Ano po? Kung kaya dito ay malimit itong ine-aerate. Yan, parang ganyan lang. Pag nag-harvest ka, nag-aerate ka na. So, yan ang proper way of aeration hanggang sa ilalim. Yan. Mukhang kukunti yata itong napuntahan ni Ate Enia. Tene, lipat ka na doon. Tene, lipat ka doon. Mas malaki, oo. Sige. Yan, mas marami. Yan, dulo. Ayun. Although mainit-init ng konti dyan, Tene, pero lipat ka na lang maya-maya. Yan, ang dami dyan. Oo. Yan, actually pwede naman talaga kayo lumipat, no? Kung inaakala nyo nakakonti yung laman para hindi tayo mahirapan, no? Para mas mabilis tayo kasi nga naghahabol tayo na ating oras. So yan mga Wormbill Philippines, sa dami naman ng aming worm bed na ito, no? Meron kaming 30 worm bed. So gaano ba kahaba ang aming mga worm bed? So ito ay may haba na 1 meter by 10 meters, no po. Yan yung ang haba na aming worm bed at may lapad na 1 metro. At kung gaano kataas, no, ang aming vermiculture, ito ay nagtataas lamang, tumataas lamang ito ng 3 hanggang 4 na pulgada. So pag tumaas na kasi ng beyond 3 to 4 inches, ang risks noon or drawbacks, no, ay umiinit ang inyong worm bed and yung mga bulate ay wala na sa gitna. Sila ay pumupunta na sa tabi. So yan ang kalimitan naming na experience. Yan. So kahit ganito kaganda ang location, yung site, dry pa din yung area, kaya kailangan na diligan lagi. At nakikita niyo dyan, ganyan kadami ang aming naka-stock na pakain, no? Kasi kailangan namin ng maraming pakain dito. So meron dyan, yan, and then meron pa din doon sa kabila, yan, naka-stock ang aming mga ipinapakain. Kasi ang isang worm bed ay kailangan pakainin ng 3 sako kada linggo. Ganon silang kadaming kumain. So yung vermicast po namin ay hindi available dito kasi yung dito sa lugar na to ay ginagamit namin sa vegetable production ang aming napoproduce na vermicast. So, well, kung kami naman nagtitinda po na vermicast, yes, nagtitinda pa rin po naman po kami ng vermicast kasi nagko-consolidate po kami sa aming mga growers ng vermicast from Alamino, Santo Tomas, Batangas, Bae, yan. And meron din po kami sa Nasugbu. Kaya yan po yung aming source ng aming pong vermicast. At kung kayo po ay nangangailangan ng vermicast, ay chat nyo lang po ako sa aking messenger, The Worm Prince, o kaya Michael Cagas, and you can call me at my cellphone number sa 0991-454-0838. Yan mga ka-Wormbill Philippines. Ano, ang dami na nakikita ang bulate, oh. Ang bilis niya, oh. Ito yung kauna-unahan namin dati na hinarvest na bulate. Ayan, so tabihan lang na ano ko. Kasi na makakalat yung ano. Ayan, pero ang tataba ng bulate, nanay, ang daya, oh. Pinipili lang niya yung malalaki. Yung kakalat yung saha. Okay lang po naman, nanay, walang problema. So mahaba ito mga ka-Wormbill Philippines. So yung area na yan mainit, pero maya maya wala na yan. Kung didiligin na lang yan ng konti. So may gumagala ba ditong manok? Wala. Kasi hindi po pwede na may gagala po dito na manok. Ang logic po ay pag natutunan ng manok na kumain, eh hindi na niya yan tatantanan, no, mga ka-Wormbill Philippines. Kaya ikulong nyo na lang ang manok or ibigay sa iba. Or siyempre, well, depende yan sa manok. Yung iba magtatanong, marami bang langgam? Yes, meron langgam. No, may presence tayo ng langgam. Pero marami naman po ngayon na ant killer. Ano? Ate, anong ginagamit mo sa iyong langgam?
ant killer yan. So bumibili siya ng ant killer sa Shopee at ibubudbud mo lang and makikita mo later on wala nang langgam kasi patay na yung rhina ng langgam, hindi na makapagpadami. So ibudbud mo lang daw yung ant killer sa dinadaanan ng langgam. So yan, isang mainit na naman araw mga ka-Warmbill Philippines. Ingat po kayong lahat kasi napakainit ng panahon. Di bali dito, andito ka lang sa ilalim ng mga puno, malamig. So ayan, pagpalain po kayong lahat. Shoutout po sa mga taga Santo Tomas, Batangas, sa ating mga women's dyan. Nakinuhan na natin yesterday ng mga bulate. Isang magandang experience yung inyong harvesting, maintenance, and at the same time packing ng worms. Alam nyo na ngayon. So maganda talaga na na-experience nyo yan. And shout out din po sa ating mga magbubulate sa Bay Laguna. At gayon din po, actually sayang nga po, nanghihinayang kami sa aming pong production sa Santa Cruz, Laguna. Nawala na, parang isa na lang yung nagpo-produce doon. Pero bagamat ganun po, at least meron pa rin nagpapatuloy ng ganitong uri ng hanap buhay. So shout out din po sa ating mayor sa Cebu, kay Mayor Benben, no? And kay Councilor Nestor Archibal na tumatakbo po ngayon na mayor ng Cebu City. Shout out po dyan. And then shout out din po kay Mayora Risa Peralta na tumatakbo din na mayor sa Balungaw, Pangasinan. God bless you po ang lahat. At sa akin po mga kaibigan pa dyan sa Ilocos Norte and sa Mindanao, shout out po sa inyong lahat. So hindi po ako makaka-attend ngayon ng aming Vanilla Forum dahil andito ako ngayon, nagpapa-harvest pa. Shout out kay Kuya Leo Mohal. Update mo na lang sa akin ang ating napagmitingan today. So yan po mga Warmbill Philippines, magandang araw. God bless us all po.